Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayo dinadatnan ng ating programang Ang Dating Daan sa iba't ibang panig ng mundo, ay umaasa po kami na ang inyong partisipasyon o pagdalo ay magbubunga ng kabutihan sa ating mga buhay. Pangunahin na sa lahat, ang bagay na espiritual. Yun po ang aming layunin na mai-share. To share with you some spiritual values coming from God's Word in the Bible. Yun po ang kulang sa marami sa atin, yung mga spiritual values in life na nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na nag-decline na, masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga sosyedad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay dahil galit. Ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. And instinctively, we humans sometimes tend to kill another human because of hatred. And it is also in the Bible. Just like Cain murdering his own brother because of hatred. Ganun po ang nangyayari nung araw. Ang tao ay pumapatay ng kapwa dahil meron siyang galit. Masama po yung pagpatay. Na kaya ka pumapatay dahil nga sa galit, masama po yun. Palagay nyo, alin kaya ang mas masama? Yung pumapatay dahil nakatuwaan ng barkada, papatay sila. Yan po ang ating sosyedad ngayon. Nung araw ang tao nagnanakaw sa pag-aari ng iba. Ngayon, hindi lang nagnanakaw. Papatayin pa yung may-ari nung kanyang ninanakaw. Matindi na po ang kasamaan ngayon. Pati yung kasamaan ng grupo. Yung group crimes, mga sindikato na nanloloko sa kapwa, namumuwersa, yung mga faksyon, yung mga division sa isang lugar. At ang lahat ng pinaglalabanan po natin ng mga division, mga faksyon, mga grupo-grupo, ang pinaglalabanan natin mga bagay na makalupa, mga bagay na matatapos. Nakakalungkot pong isipin na yung kapangyarihan natatapos yun eh. Kahit gaano ka po makapangyarihan, matatapos yan. Doon pinupuhunan ng iba ang kanilang buhay at magagawa. Nakalimutan natin na meron tayong lumalang sa atin na siyang dapat nating unang pag-ukulan ng ating buhay. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Jesus, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10:27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig. Una sa Diyos, ikalawa ay sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukom ang Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong setup ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap kaysa sa mga mayayaman. Bakit po? Yung mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong setup na ito, itong pangyayaring ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Kaya naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos eh. Sa 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayun. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Kaya tayo, pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon, meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag. Maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig. Kasi ang tao po, meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin eh. Maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig, nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Ayan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan,
maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto naming ibahagi sa inyo, mga kababayan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak, na wala sa marami yung ganung pagnanasa. As if ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand still sa kasamaan at naglulubalog na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, hindi pagtatapat sa asawa, pagkuha ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addict sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot. Sinisira na natin mismo ang ating sarili. Yan po ay bunga ng kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao, tagasunod ni Satanas. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang obserbasyon sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang ang kahatulan, wika ng ating Panginoong Hesus. Naparito ang ilaw sa sanglibutan, siya yun. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman, bakit mas mabuti naman ang wag pumatay, ba't gusto nung mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung wag kang barumbado sa magulang pero bakit may anak barumbado sa magulang? Hindi sumusunod. Bakit? Mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan. Bakit araw-araw away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may lunas sa Biblia. At yun ang ibig naming maibahagi sa inyo, mga kababayan. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At nakakonekta na po ang Darwin, Australia. Umpisahan po natin doon sa Ibayong Dagat. Si kapatid na Geoffrey Agbayani. Australia, come in please. My question is, I'm going to ask concerning about the Church of God. So what I want to know, like, who are the founder of the Church of God? Can you explain for me 1 minute or 2 minutes? So I want to know. First of all, we want to thank you for your coming to our place in Darwin, Australia, Brother Peter. To your question, who are the founders of the Church of God? In the Bible, the founder of the true church is God Himself. The Church of God is the church in the Bible. I want you to please pay attention to what I'm going to say. We do not have, in our times, we do not have any authority to found or to establish a church. That is the biblical teaching we learned
from the Bible. Nobody has the power or has the authority from God to establish a church on earth. That is 127:1 of the book of Psalms. Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. This is a sure pronouncement of the word of God. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So it is only the Lord who has the authority and the power and the capability to build the house. Of course, the Bible is not speaking of a material house where we are going to live. It speaks of another thing, because any house can be built by people. But there is a particular mention of the Bible that there is a house that only the Lord God can build. And what is that house, biblically speaking? Let us read 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. The house that only God can build is the church, as it was written by Paul to Timothy. If I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Meaning, the house that only God can build, it is the church. Nobody can build the true church. It is only God that may build or can build the house or the true church. And it is further proven by the Apostle Paul in his letter to the Hebrews. In Hebrews chapter 3, verse 4, it says, For every house is builded by some man, but he that built all things is God. What does the Apostle Paul mean about this? Every house is builded by some man. Of course, he is speaking of material houses. But he that built all things is God, including the house that only he can build. Let us find out what is that house. Hebrews 3:1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. You see, the house of God is something not physical. It is not a chapel. It is not a cathedral. It is not a building. The house of God, which God built, is, biblically speaking, the church or the people of God. If you have noticed chapter 3, verse 1, the Apostle Paul is saying to the Hebrews, our apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. On verse 2, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. What is the house where Moses was found to be faithful? It is the people of God. It is the church. It is the congregation of God. Moses was found faithful in all his house, in all Israel. The Apostle Paul said about the Lord Jesus Christ, for this man was counted worthy of more glory than Moses. Christ was found to be worthier than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. You see that, brother? Jesus
was counted worthy of more glory than Moses. What is the reason? Inasmuch as he who hath built the house hath more honor than the house. Speaking of the Lord Jesus Christ as our high priest, he is of more glory than Moses because he was the one who built the house, and he has more glory than the house where Moses was a part. So the Lord Jesus Christ is superior than Moses because he was the one who built the house and not Moses. Moses was part of the house. Let us read 10:21 of the book of Hebrews. And having a high priest over the house of God, Having a high priest over the house of God. Our high priest is the Lord Jesus Christ, and the house of God is the church. So it is established in the Bible that it was God who built the house through the Lord Jesus Christ. Nobody else can build the house. If we are accustomed to that thinking that the church is founded by people like in our times now, the Lutheran church was founded by Luther, the Wesleyan church was founded by John Wesley, the Mormon church was founded by Joseph Smith. If we have been accustomed to that thinking, that is such a great mess in the religious world. It's a mess. It is a pervert kind of thinking that a man can build a house. Just like the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White was the founder of that church. It's such a mess. It is a shameful thing that we must not accept if we are in the true church. The true church must be founded by God Himself and not any man. There is no man worthy of the honor of founding or building a house or the true church of the Bible. Let us read. In the book of the Seventh-day Adventist, it says, Sister Luz, A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, page 224. It says, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. presto, they have the confession that their church is not true. Why? Because it was founded by a woman. As they claim in their book, Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Erroneous Seventh-day Adventist Church, they claim that Ellen G. White was one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. And there is nothing more to argue. It is not a true church because it was founded by a man. The true church in the Bible is founded by God Himself. Nobody. Remember, let us go back, Brother Daniel, to 127:1 of the book of Psalms. except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Anybody who will build a church or found a church is against God and against Christ. Why? Let us read. In the book of Acts chapter 4, verse 11. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. The Lord Jesus Christ is introduced by Peter to the Israelites as the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Anybody who will build a church is setting Christ at naught or despising the Lord Jesus Christ. Why? Because God established the true church, founded it upon the rock, which is the Lord Jesus Christ Himself. Anybody who will build another with another foundation, like the Seventh-day Adventist Church, is refusing the Lord Jesus Christ. Let us read other verses than 4:11. 1 Peter chapter 2, verse 7.
Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Other builders are refusing the Lord Jesus Christ if they build their own church or congregation. Apostle Peter said to the first century Christians, "Unto you therefore which believe, he is precious." The Lord Jesus Christ is a precious stone to them that believe. But unto them which are disobedient, he is the stone which the builders refuse. Let us read the Revised Standard Version, Brother Daniel. To you therefore who believe, he is precious. But for those who do not believe, the very stone which the builders rejected has become the head of the corner. Building another house or building another church, founding another church than that which was founded already is an act of rejecting the chief cornerstone, which is the Lord Jesus Christ. Remember, the true church was built upon a rock, and that rock is the Lord Jesus Christ. He is the foundation of the true church. If you build another church founded on another thing, it's an act of rebellion. It is an act of rejection against the Lord Jesus Christ. Therefore, biblically speaking, the true church must not be founded by any man. Even how great that man can be, he has no power to build a house for the Lord. Because the house of the Lord or the church was founded by the Lord God himself and was built upon the chief cornerstone, the Lord Jesus Christ. It is what the Apostle Paul agreed to. Let us read 1 Corinthians chapter 3, verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. The only foundation of the true church is the Lord Jesus Christ. Anybody building another church other than that which was built already is rejecting the Lord Jesus Christ. So to your question, who founded the Church of God? I am preaching the Church of God of the Bible. I did not establish my own church. I am preaching the Church of the Bible. Inasmuch as it was the instruction of the Lord Jesus. Go ye unto all nations, he said, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. We only have to teach what was written already in the Bible, what was said by the Lord Jesus Christ. We just have to repeat what was recorded in the Bible. So, if there is a church that should exist now, it is the church that have been recorded in the Bible. And we do not have to establish another church now. We just have to affiliate ourselves to the church which is in the Bible. We just have to accept that or to embrace that church and to accept its teaching. We Gentiles will be saved if we are going to accept that church which is already in the Bible. Let us read Ephesians chapter 3, verse 6. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Through the gospel, we can become members of the same body. The same body. So there must be no other body. There is only one body. And what is that one body that we will be members of? Let us read 1:18 of the book of Colossians. And he is the head of the body, the church. This church, he is the head of the body, the church. The church is the one body wherein we Gentiles must be members. As the Apostle Paul said, the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. It is through the gospel, by accepting the gospel of the Lord Jesus Christ, through this gospel,
we will become member of the same body or the same church. We will not be members of the Roman Catholic Church because the Roman Catholic Church was founded by the Roman Fathers, as they call it. It was not founded by the Lord Jesus Christ. It was not founded by God Himself. In fact, we can clearly see the difference between the doctrine of the true church in the Bible than the doctrine of the Catholic Church. The true church in the Bible prohibits veneration of images or man-made images. The true church in the Bible do not practice idolatry, while the Church of Rome insinuates, if not command their members, they insinuate reverence to man-made images, which is against the teaching of the true church of the Bible. The Bible tells us that in 1729 of the book of Acts, it says, For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Inasmuch as we are the offsprings of God, the Apostle Paul is speaking to the first century Christians. Inasmuch as we are offsprings of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. So the true church do not regard those images as something sacred. They do not kneel down before idols of stone and wood and other materials. I have to say so many things to prove to you that there is a true church in the Bible. We did not found our own church. We just accepted what is in the Bible, and that is through the gospel, we can be fellow heirs to salvation. We Gentiles, like us, Filipinos, and you, Sudanese, you can be part of the true church of the Bible by just accepting the gospel of the Lord Jesus Christ. We can be fellow heirs and members of the same body, the same church. So the church of God will forever be the true church, and that is the church that I am preaching from the Bible. I hope you understand my answer, Brother Peter, and may God bless you. Thank you very much. You're welcome. Ang huli pong tanong mula po dito sa Darwin ay galing po sa ating bisitang Katoliko, si kapatid na Carlito Balares. Ang tanong po niya, nabautismo na daw po siya nung siya po ay Katoliko, nung siya po ay maliit na bata. Ngayon daw po naintindihan niya po sa inyo na importante po ang bautismo. Kailangan pa daw po ba siyang bautismuhan para siya maligtas? At nasusulat daw po ba sa Biblia ang kumpil? Yun lang po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Alam mo, kapatid na Carlito Balares, huwag ka namang magagalit, pero hindi ka pa nababautismuhan. Kasi unang-una sa lahat, hindi mo naman natanggap yun. Hindi mo naman alam yun, di ba? Basahin natin ang 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Batang sanggol, walang malay sa katwiran yun. Paano mo matatanggap yung bautismo? Yung binyag. Paano ka nabinyagan? Sino ba sumagot? Sabi ng salita ng Diyos, bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan yan, walang malay sa salita ng katwiran sapagkat siya'y sanggol. Kaya, kailangan mo ang tanggapin ang bautismo dahil hindi ka pa nabobautismuhan. Bakit? Hindi mo naman alam yun, hindi mo naman sinasampalatayanan yun, hindi mo naman tinanggap yun. At saka, ang lalo pang nagpapawala ron, pinagbayad yung nanay mo, tatay mo, nung bautismohan ka o nung binyagan ka. Sa Biblia, wala namang bayad ang binyag Kaya pag kami bayad, malimbinyag yun. Sana naunawaan. Nasusulat daw ba sa Biblia yung kumpil? Wala yun. Invento lang yun. Extra money kasi yun
Pag nagpabinyag ka, magbabayad ka ngayon. Pag nagpakumpil ka, magpapasulat ka na naman uli. Bayad na naman uli. Yun ang dahilan nun. Pero wala sa Bible yun. Hanapin natin sa Bibliang Katoliko, Sis Luz. Kung merong kumpil. Sa Bibliang Katoliko mo hanapin. Sige po, hanapin natin sa Bibliang Katoliko kung mayroong kumpil. Searching for the word kumpil in the Bible version Bibliang Katoliko, Genesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po, no word or phrase found. Ayan, wala yan, walang kumpil yan. Di totoo yan, kapatid. Yan ang ating sagot, kapatid na Carlito. Kapatid Eli, hindi po ba yung kumpil yun din po yung confirmation? Yung confirmation. Anong confirmation? Bakit kailangan ng confirmation? Kung ang binyag ay totoo, ba't kailangan ng confirmation? Saan tayo makakabasa sa Biblia na ang mga Kristiyano nung una ay kailangan, ikaw, bininyagan na. Bawa, si Pablo. Mga unang Kristiyano, bininyagan. Meron ba sumunod na seremonya na ito naman ay pagkukumpil o konfirmasyon na kayo talagang Kristiyano na? Wala nun eh. Ang Kristiyano, yung naturuan ng aral ng Diyos sa Biblia at saka tinanggap nila. Basahin natin ang 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Nagturo sila sa iglesia, 1 taon, tinuturuan nila yung mga tao. Nung matuto at tinanggap yung aral, tinawag na Kristiyano. Hindi kinonfirm. Walang kumpirmasyon, kundi ang kailangan turuan ng aral at saka 1 taon. Salamat po, Brother Eli. At lipat naman po tayo ng Saudi Arabia, si kapatid na Bong Duquesa. Go ahead, Saudi. Oo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dito po sa Dammam, Saudi Arabia. Meron po tayong dalawang tatanong po dito. At ang una po ay si kapatid na Nestor Castillo. Isa po siyang Katoliko. At ito po siya. Brother Nestor? Brother Eli, meron lang po akong katanungan sa iyo. Sa tagal na panahon, matanda na po ako, 40 years old na. Nagsusuri po ako, nahanapan ko po yung pintuan ng langit. Sa'yo kukunin yung susi na yun para mabuksan ko. Ang katanungan ko, ito po, di o ba nung lalaki ng Diyos ang anghel, mga tao, wala pang nakakakita sa kanya? Ngayon po, pag nanalangin po tayo, bakit Ama, ganun pang gagamitin natin? Ibig sabihin lalaki po. Ngayon, kung namali naman po tayo ng pagtukoy kasi lalaki, o kung siya naman ay babae, nung ipanganak po ang Diyos, yung si Kristo, naglihi din po ba siya? Ganun po. Alam mo, kapatid, yung iniisip mo sa iyong sarili, yun ay bagay na material. Alam mo, iba yung bagay na material kaysa sa bagay na espiritual. Dapat mong maintindihan, ang salita ng Diyos ay mayroong spiritual significance, mayroong kahulugang espiritual. At yung kahulugang espiritual, yun hindi natin yun basta maiintindihan kung ilalagay natin sa material. Alam mo, ang kapareho nung sa yung kaisipan, yung kapareho nung guro sa Israel na si Nicodemo. Basahin natin ang 3:3 ng Juan. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ayon, yun ang sagot ni Nicodemo kasi sabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang naging isip ni Nicodemo, paano maipapanganak uli ang tao kung lalo na kung matanda na? Pwede ba siyang pumasok uli sa tiyan ng nanay niya para ipanganak?
ang pagkaintindi ni Nicodemo, pag ipapanganak, ang manganganak nanay. Kailangan may nanay, magbubuntis. Yun ang pagkaintindi natin pangkaraniwan. Pero ano ibig sabihin ni Kristo nung ang kailangan ng tao ipanganak na muli? Paano mangyayari yun? Papasok ka uli sa tiyan ng nanay mo, tapos magle-labor uli ang nanay mo, at pag hindi na kaya, i-cesarean, ganun ba? Basahin natin ang 1 Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang panganganak na muling tinuturo ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng nanay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan para ang tao maipanganak na muli. Ang ibig sabihin, kung nung ikaw ay unang ipanganak, ay namoldi ka sa tiyan ng nanay mo. Yung tiyan ng nanay mo ang nagmolde sa iyong pagkatao. Yung salita ng Diyos, parang tiyan yon. Pwede nung imolde ang tao. Baguhin ka. Yung dating lasenggo, aalisin sa iyo paglalasing. Dati kang babaero, aalisin sa iyo yung pambababae. Dati kang magnanakaw, aalisin ng salita ng Diyos yung pagnanakaw mo. Pag nangyari na lahat yun, magbabago ka. Yun ang kahulugan ng pagkapanganak na muli. Basahin natin ang Efeso 4:25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Pakinggan mo mga kapatid, pagka tinakwil mo yung kasinungalingan, magsasalita ka na ng katotohanan. No? Ibig sabihin, magbabago ka. No? 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Alisin mo yung kasinungalingan, magsasalita ka ng totoo na. Tapos, yung nagnanakaw wag nang magnakaw pa. Aalisin mo ngayon yung pagnanakaw na nasa iyo at magtatrabaho ka na, gagawa ka na ng mabuti. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na yon, mamomoldi ka ng isang bagong pagkatao. Dating magnanakaw, maalis yung pagnanakaw. Dating sinungaling, maalis yung pagsisinungaling. Dating babaero, maalis yung pagkababaero. Dating drug addict, maalis yung pagka-drug addict. Babaguhin ka nung salita ng Diyos. Magkakaroon ka ngayon ng bagong pagkatao. Yun ang ipinanganak na muli. Bakit pinanganak na muli? Nagbago ang ibig sabihin. Ang nagpabago yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos pwedeng manganak. Hindi ibig sabihin nagbuntis yung salita ng Diyos. Kundi, napaloob ka dun sa salita ng Diyos na moldi kang panibago. Naging bago ang iyong pagkatao. Basahin natin ang Efeso 4:24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Kayo ang ikay, magbihis ng bagong pagkatao. Pag bago na, bagong panganak na. Bakit bago? Nawala yung sugal, nawala yung alak, nawala yung pambababae, nawala ang kasinungalingan, nawala ang pagnanakaw. Ano ang nangyari? Bakit nawala? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ngayon ang nanganak sa'yo. Hindi ibig sabihin na ipapanganak ka muli, papasok ko ulit sa tiyan ng nanay mo. Papatayin mo nanay mo pagka pumasok ka uli doon. Kaya yung salita ng Biblia, wag nating papakahuluganan sa ating sarili. Ang Ama ay nanganak din. Ang Amang Diyos. Ipinanganak niya ang Panginoong Hesukristo. Ibig ba sabihin si Kristo pinagbuntis, pinaglihin ng Ama. At baka naman, ba't sabi naman ng iba, paano naman manganganak ang Ama? Kokonti ang kaalaman niya. Parang ganito. Yung araw, yung lola ko, sabi niya, "Hoy, huwag ka diyang masyadong magbilad sa araw." Bakit? Bakit po? Tinamay ka si Jerry, yung pinsan mo. Antay-dahing bungang araw sa likod. Ano po, lola?
Bungang araw. Tingnan mo, ang likod niya, bungang araw. Punong-puno ng bungang araw. Paano nagbunga yung araw sa likod ng pinsan ko? Tawag bungang araw Nasa likod ng pinsan ko, layo nung araw. Akala pala natin, pag sinabing bunga, kailangan na nakadikit sa puno. Merong bunga, hindi nakadikit sa puno, kagaya ng bunga ng araw. Ang ibig ko sabihin, kapatid, ganito, merong lalaki na nanganganak. Hindi lang ang babae nanganganak Sa katotohanan, ang alam lang natin, babae nanganganak. Pero meron lalaking nanganganak. Ang halimbawa niyan, yung tinatawag nating seahorse. Yung seahorse, ewan ko kung nakakita na kayo ng seahorse, ito po ang sinasabi. Pakibasa, Sis Luz. Ito po yan, The Biology of Seahorses, Reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. So yung palang seahorse, kung ang nagbubuntis at nanganganak yung lalaki, hindi yung babae. Lalo na kung i-consider mo na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pwede naman siyang manganak na hindi siya nagbubuntis Ang naiisip ng tao lagi, para maipanganak, kailangan magbuntis. Sa tao yon, sa babae yon, pero maraming bagay na hindi ganon. Kagaya halimbawa, kapatid, ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, bahagi ng Ama. Bahagi siya, nasa dibdib siya ng Ama. Nasa dibdib. Nasa sinapupunan siya ng Ama, sabi sa Biblia. 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak ng katutubo nasa dibdib o nasa sinapupunan. Yung sinapupunan dyan, hindi tiyan. Kung titignan natin sa Griego, yan ay yung dibdib. Nasa kalooban ng Diyos. Ayon. Bosom. Ayon. Ngayon, yung anak na nasa sinapupunan ng Ama, inilabas ng Ama. Parang ganito Si Eva, galing sa tadyang ni Adan. Hindi naman sa tiyan galing si Eva Akala nun mga iba, lahat ng tao galing sa tiyan. Si Eva nga hindi galing sa tiyan Kinuha ng Diyos yung tadyang niya, ginawa niyang isang tao na babae. Basahin natin ang 2:21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Maliwanag, si Eva hindi galing sa tiyan. Si Eva galing sa tadyang ni Adan. Nagawa ng Diyos na babae, galing sa tadyang ni Adan, si Eva. Kaya kapatid, hindi ibig sabihin, pagka pinanganak ng Diyos, ang ibig sabihin nesesaryo na nagbuntis ang Diyos, lumaki ang tiyan, tapos nag-labor, pinanganak yung anak. Hindi ganon. Pwede niyang magawa sa kanyang kapangyarihan na maipanganak ang ating Panginoong Kristo na hindi siya nagbubuntis na parang babae. At huwag kang magkaroon ng kaisipan na, paano mangyayari yun? Lalaki siya, paano siya nagbuntis? Hindi ang lahat ng panganganak ay kailangan ng pagbubuntis. No? Yung yelo, pinapanganak yun Kung Biblia pag-uusapan natin, ang yelo, pinapanganak 38:28 ng Job. May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog?
Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Bahay yelo. Ha? Sa kanino nang galing? Ba't nagkaroon ng yelo? Sabi ng Diyos, tinatanong niya si Job. Paano nabubuo ang yelo? Kasi nung panahon ni Job, hindi pa alam yun eh. Pero ngayon, alam na ng mga technician nyo kung paano gagawa ng bahay yelo. Ang bahay yelo, dun sa loob ng freezer. No? Ngayon, alam na yun ng tao. Pero nung panahon ni Job, hindi niya alam kung paano nabubuo ang yelo. Kaninong bahay bata nang galing ang yelo? Tinatanong siya ng Diyos. May ama ba ang ulan? Hindi kayang ipaliwanag ng tao nung araw, pero ngayon kaya na. Ang ibig sabihin, bawat bagay na nangyayari, mayroong dahilan scientifically and spiritually speaking. Pero hindi lahat scientific. Hindi lahat maipapaliwanag ng siyensya. Merong mga pangyayaring spiritual, kagaya ng pagkapanganak sa Panginoon Kristo, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nilikha ang alinmang bagay, inilabas na siya ng Diyos. Kaya ang termino, ipinanganak. Pero sa Biblia, inilabas siya. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimula ng kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos, nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Doon, maliwanag na yung karunungan ang nagsasalita sa talatang ito, yun ang ating Panginoong Hesus, yung anak ng Diyos. Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Yung salitang nailabas, katumbas nung naipanganak. Ayun. Nailabas siya mula sa sinapupunan ng Diyos, binigyan siya ng kalagayan bilang anak. Ayun. Ngayon, nung sabihin ng Diyos sa araw na ito, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin nun, naglihi ang Diyos, tapos nagbuntis, tapos naglabor, parang babae, hindi. Ibig sabihin nun, inilabas siya ng Diyos mula sa kanyang sinapupunan, mula sa kanyang dibdib, mula sa kanyang kalooban, ay inilabas niya yung anak na siyang naging ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ako'y nailabas. Ayun. Sana naunawaan mo, kapatid, ang aking sagot sa iyong tanong. Okay po. Salamat po, Brother Eli. Lipat po tayo ng Brunei, kapatid na Boygan. Go ahead, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Dito po sa Brunei ay mayroon po tayong panauhin magtatanong si kapatid na Adolfo Pajardo, isa pong Katoliko. May tanong lang po ako. Ano po ba ang pinakamagandang dahilan o paraan para makipag-break sa isang relasyon na alam ko na mali? Yun po. Ibig sabihin, yung relasyon ay mali. Ganito yon, kapatid. Kahit na mali ang relasyon, nag-umpisa sa mali, paano kung may pananagutan ka na? Limbawa, nagkaroon ka na ng anak. Are you going to tell me na dahil mali, i-break mo, puputulin mo? Paano yung anak? No?
Kaya maraming bagay na susuotan itong iyong tanong. Pero granting na walang anak at ang relasyon ay halimbawa meron kang nobya na asawa ng iba. O kaya meron kang ka-live-in na asawa ng iba, immediately dapat ma-break yun. No? Bakit? Kasi yung si Juan Bautista, kaya siya pinapatay ni Herodes kasi meron siyang isang relasyon na mali. Basahin natin ang aklat ng 14:3 ng Mateo. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. Sabi ni Juan Bautista kay Herodes, hindi matuwid na yung asawa ng kapatid mo, komo hari ka, kukunin mo. Hindi matuwid na ariin mo yung asawa ng kapatid mo. Yung asawa ng kapatid niya, kinuha. Pinuna siya ni Juan Bautista. Hindi matuwid na yung ariin ng asawa ng kapatid mo. Ginawa, pinahuli si Juan. Kinulong. Tama naman yung sinasabi ni Juan Bautista. At dahil nga ron, nung bandang huli, pinapugutan niya pa ng ulo si Juan sa kahilingan nung kanyang babae na si Herodias. Ang ibig kong sabihin, ito isang relasyong mali. Pagka ganito ang relasyon, mali ito. Dapat putulin ito. Sa Israel, pag ang relasyon mali, pinuputol talaga. Basahin natin ang isang talata. Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Sa Israel nung araw, pagka matindi ang kasamaan, kagaya nung ginagawa ni Herodes, pinapasulog sa apoy Halimbawa, ang isang lalaki kumuha ng asawa, tapos pati nanay nung asawa niyang babae, asawa niya pa rin, mag-ina sila. Pinapasulog sa apoy, kapwa sila Tatlo sila. Halimbawa, yung nanay at saka yung anak, kumumporming dalawa sila na asawa nung isang lalaki, susunugin yung lalaki, susunugin pati yung mag-ina. Yun ang pag-break ng relation na illicit o mali sa harapan ng Diyos sa panahong Israelita. Wala naman tayo ngayon sa panahong Israelita. Masama na yung, hindi na pinahintulot ng batas ng tao, sunugin mo yung nagkakasala, no? Kaya ang magbe-break nun, ikaw na lang. Ngayon, ang tanong mo sa akin, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break? Wala nang pinakamagandang dahilan, kundi yung sinabi mo, kapatid. Mali yung relasyon Di ba sabi mo, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break sa isang relasyon na alam mong mali? The mere fact na alam mong mali, dapat putulin mo na agad. Kung ang isang relasyon ay mali. Hindi kasi maitutuwid pagka ang relasyon ay mali. Kaya lang, ang aking doubt, kung halimbawa ang relasyon ay meron ng naging bunga, nagkaanak na, dapat hindi mo lang basta puputulin. Kailangan titignan mo rin yung iyong responsibilidad na yung anak mo na naging anak mo sa pagkakasala ay malingap mo naman, masustentuhan mo. Basahin natin ang 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Pagka pala hindi mo kinakandili yung sariling iyo, lalo na yung sambahayan mo, pamilya mo, masama pala sa Diyos yun. Mas masama pa sa kaysa hindi sumasampalataya. Kaya pagka naaanib sa iglesia, yung mga ganyan, na merong mga maling relasyon, ang hatol ko agad, huwag papabayaan yung mga bata. Putulin yung relasyon, pero yung mga bata na naging bunga ng maling relasyon, dapat malingap. Ngayon, kung marami halimbawa yun, at saka
matagal ng panahon, nangyari na yan dahil sa kawalan ng aral, pinapatawad naman ng Diyos kasi yan pag tinanggap mo yung katotohanan Anumang masamang relasyon na nangyari sa labas ng pagkaunawa sa aral, nung hindi mo pa alam yung aral, pwedeng patawarin ng Diyos yun, kapatid. At yung mga tao na yon magkaroon ng panibagong pasimula sa buhay. Dapat talagang ma-break, pero may mga circumstances na dapat i-consider. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Maraming salamat po. Salamat po mula sa Brunei. And on that note ay muli po tayong magpapasalamat muna sa Panginoon at sa lahat ng ating pong mga naging panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa sa pamamagitan po ng ating mga satellite receivers at ganoon din sa mga nakamonitor sa ating pong mga websites at sa pamamagitan ng ating live streaming. Muli po ay nagpapasalamat kami sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong Kanyang ipinagkaloob upang maging maliit na kasangkapan para po sa ikaalam ninyo ng mga bagay na ukol sa pananampalataya at sa pagkasangkapan sa kapatid na Eli upang tayo ay makarinig ng mga salita at katwiran ng Diyos na magbibigay sa atin ng pananaw na makabiblia at pananaw na batay sa mga aral at katwiran ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. And with that, maraming salamat po sa Diyos sa ngalan ng lahat ng ating mga kasama sa mga members ng Church of God International at sa lahat po ng mga naging kaagapay natin sa iba't ibang mga dako. Magandang araw po at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.